Sinabi mo noong mga bata pa tayo na pakakasalan mo ako. Biro lang iyon ng mga bata, hindi dapat siniseryoso. Huang, may impormasyon na ako tungkol sa taong pinapaimbestigahan mo. Sige, sabihin mo. Isa siyang intern na doktor sa Yuking Hospital. 2 buwan pa lang siya roon. Edad, 29 na taong gulang. Nakatira sa Hoyuan Subdivision. Wala na akong ibang makitang impormasyon. Mas matanda sa akin ang 3 taon. Mukhang interesante. Si Kuya Haoksuan, 1 taon na ang nakalipas. Hindi naman ganito ang pakikitungo niya sa akin. Tita Zhang, sabihin niyo po sa akin ang totoo. May ibang babae na ba si Kuya Haoksuan? Wala ah. Ang ugali ng Kuya Haoksuan mo. Alam mo naman, di ba? Yung mga basta-basta lang. Hindi niya papansinin iyon. Pero siya. Natatakot akong operahan siya. Baka makasama pa sa katawan niya. CJ. Dahil yan naman pala ang gusto mo. Kayo ang mananagot sa anumang mangyari. Hayaan mong siya. Lolo, ano po ang nasa isip ninyo? Ang kalusugan po ng bata ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya lang, gipit dineklara pa nga siyang pumanaw. Pero sa huli, si Yusei Bai ang kumontra sa opinyon ng lahat, at iniligtas ang buhay niya. Swerte ba ang tawag dyan? Isa pa, ginamit ni Yusei Bai ang pinakasimpleng paraan, para ayusin ang na-dislocate na buto ng batang babae. Hindi lang nabawasan ang sakit na nararamdaman ng pasyente. Nakatipid pa sa gastos sa ospital. Swerte pa rin ba ang tawag dyan? Yung tungkol dyan. 10,000 sana ang gagastusin ng pasyenteng yun. Dahil sa kanya. Pero ilang piso lang ang ginastos. Hindi ba't apektado ang kita ng ospital niyan? Ang magpagaling at magligtas ng buhay. Ang magbigay lunas sa mga may sakit. Ang ospital natin. Ay hindi dapat puro pera lang ang habol. Kailangan munang magkaroon ng medical ethics. Director Gyu. Talaga bang kailangan mong kampihan si Baing? Ano bang mapapatunayan ng ilang kasong iyan? Doktora Liu Mei, naaalala ko mayroon kang pasyente noon na hindi mo magamot, pero ipinasa mo kay Doktora Bai. Gusto mong takasan ang responsibilidad. Pero sa huli, napagaling ni Doktora Bai ang pasyenteng iyon. Nagpadala pa nga ng banner ng pasasalamat para magpasalamat sa kanya. Totoo naman yon, di ba? Ipinatawag ko kayong lahat sa meeting na ito ngayon para pag-usapan ang issue sa regularisasyon ni Doktora Baing. Regularisasyon. Director. Sa tingin ko, base sa kasalukuyang karanasan ni Baing at sa kanyang mga kwalifikasyon, hindi pa siya sapat para matugunan ang mga kondisyon para ma-regularize. Tama. Ayon sa mga patakaran ng ospital, dapat hindi bababa sa 1 taon ang internship bago makapag-apply para sa regularisasyon. Ang ganitong precedent ay hindi natin pwedeng basta-basta na lang gawin, di ba? Ang mga patakaran ay hindi nababago. Pero ang mga tao ay buhay at nagbabago. Ang internship ni Doktora Baing ay totoong hindi pa ganoon katagal. Pero ang ipinakita niya ay napakahusay. Kaya balak kong gumawa ng exception sa pagkakataong ito. Napakahusay. Araw-araw siyang lumalandi sa ospital. Doon siya talaga napakahusay. Model, ang galing mong lumandi ng mga lalaki. Wala si Dr. Bai dito. Pakiingatan ang pananalita mo. Ang galing sa panggagamot ni Dr. Bai. Nakita nating lahat. Ang kaso ni Chairman Huang. Ang pinakamalinaw na patunay. Sinwerte lang siya noon. Swerte. Ilang ospital na ang pinuntahan ng pasyenteng iyon. Pero walang makagawa ng paraan. Idineklara pa nga siyang pumanaw na. Pero sa huli, si Dr. Bai ang tumutol sa lahat. At binuhay siya. Swerte pa ba ang tawag dyan? At isa pa. Ginamit ni Dr. Bai ang pinakasimpleng paraan para malunasan ang problema sa balat ng isang batang babae. Hindi lang nabawasan ang paghihirap ng pasyente. Nakatipid pa sa gastusin sa ospital. Swerte pa rin ba ang tawag doon? Tungkol doon. Dapat sana ay gagastos ng libu-libo ang pasyenteng yon. Pero dahil sa kanya, iilang daan lang ang binayaran niya. Hindi ba't apektado ang kita ng ospital? Ang magpagaling at magligtas ng buhay. Yan ang tungkulin natin. Ang ospital natin. Hindi dapat puro pera lang ang iniisip. Ang isang doktor, bukod sa galing, dapat mayroon munang etika. Director Gyu, kailangan mo ba talagang ipagtanggol si Baing? Ano bang mapapatunayan ng ilang kasong iyan? Dr. Liu Mei, natatandaan ko na may pasyente ka dati. Hindi mo magamot, tapos ipinasa mo kay Dr. Bai. Gusto mo lang takasan ang responsibilidad. Pero sa huli, napagaling ni Dr. Bai ang pasyenteng iyon. Nagpadala pa nga ng banner ng pasasalamat yung pamilya, para magpasalamat sa kanya. Totoo yan, hindi ba? Ayaw niya akong idamay.
Ang misyon na ibinigay